Hi sa inyo! Kumusta kayong lahat dyan? Si Miss Jen po ulit ito at yes po, tama po kayo. Hindi po kayo namamalikmata. Hindi po kayo nagkakamali. Andito tayo sa ating favorite tambayan, ang Dear Jen. Ayan, nais ko pong magpasalamat sa inyong paghihintay at pagsuporta saan man tayo mapadpad. Syempre today ay bagong kwento na naman ang magpapakilig sa ating lahat. Pero syempre bago yan, ay babati muna tayo sa mga listeners natin dyan na talaga namang ever since hindi tayo iniwan. Nandyan pa rin sila. Sinasamahan tayo for how many years na? Ayan, hi to Liza Monte, to Happiness, and to Jennifer Ferraris. Hi also to Roda Sikat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hi also to... Ayan, dagdagan natin yung ating mga babatiin. Hi to Betty Arevalo, to Delia Preta, to Maricel Buban, to Roslyn Guzon from Kuwait, Araceli Agape from Kuwait, and to Kimberly Vlogs 24. Hi sa inyo, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pananatili. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Pag-usapan natin ang isang kwentong pinamagatang NBSB at babaerong CEO. Alam ko, ang iba sa inyo ay familiar na ang story ito at kaya ating babalikan. Ito po ang kwentong pag-ibig ni Lyra at ni Astral Seth. Kaya naman kung handa na kayong kiligin, aba ay, tumutok na. Lyra Vivienne Monteverde. Isang dalaga na wala sa bukabularyo ang salitang pag-ibig. Siya ay isang independent na babae na hinubog ng masakit niyang nakaraan. Ang ama niya ay babaero at ang ina naman ay sumama rin sa ibang lalaki nito. Lumaki siya na lola ang nag-alaga at nagtaguyod para mairaos ang kanyang pag-aaral. Ang motto niya sa buhay, walang jowa, walang problema. Walang jowa, pero masaya. Kaya naman si Lyra ay dakilang NBSB, no boyfriend since birth. Marami na rin ang sumubok na sungkitin ang puso ni Lyra. Ngunit sadyang mataas at matatag ang pader na naitayo niya. Astral Seth Dominguez, isang batang CEO na ang bisyo ay iba't ibang babae. Bagamat hindi niya ikinakama ang mga yon ay hilig niyang mangolekta ng girlfriend na akala mo ay kanyang mga tropeyo. Si Astral ay lumaki sa pamilyang marangya, ngunit kulang sa atensyon ng magulang dahil busy ang mga yon sa kanilang family business. Walang hindi nakukuha si Astral. Lahat ng naisin niya ay dapat mapasa kanya. Sa kabila ng pagiging playboy ay natatakpan niyo ng kanyang angking talino bilang mahusay na batang CEO. Idagdag pa ang angking kakisigan nito na talaga namang kinahuhumalingan ng maraming dilag kahit pa alam nilang babaero. Kakauwi lang ni Lyra galing sa school nila para kunin ang kanyang transcript of records nung nakasalubong niya ang hambog nilang mayaman na kapitbahay. Lyra, kailan mo ba ako sasagutin? Hoy Liam, hindi naman ako nagpapaligaw sa'yo. Anong sasagutin yung pinagsasasabi mo dyan? Inis na sabi ni Lyra sa isa sa mga nangungulit sa kanya. What? Pero nililigawan kita, Lyra. At hindi ako pumayag, Liam. Kaya pwede ba umuwi ka na sa inyo? Sayang yung ganda mo. Mayaman ako, Lyra. Sayang kung sa mahirap ka lang din babagsak. Kaya kong magpayaman ng walang tulong ng ibang lalaki, Liam. Kaya ko. Wika pa ni Lyra at saka tinalikuran ang hambog na lalaki. Pagkarating naman ni Lyra sa bahay nila ay may kausap sa sala ang kanyang lola. O Lyra, apo! May naakyat ng ligaw sa'yo. Salubong ng lola niya. Lola, pauwiin mo na yan. Sabi ko naman sa inyo na wala akong balak tumanggap ng manliligaw. Shh, Lyra.
Huwag ka namang ganyan. Dumayo pa mula sa kabilang baryo itong si Ricky. Pero lagi mo namang tinataboy. Saad pa ng lola ni Lira, pero medyo mahina lang dahil baka marinig ni Ricky na nanonood lang sa kanila at nakangiti. Lumapit naman si Lira sa kinauupuan ni Ricky at sumunod naman ang lola niya. Ricky, look, hindi ako nagpapaligaw, okay? Sayang lang yung oras mo sa akin kaya umuwi ka na. Mahinahon na sabi niya kay Ricky. Lira, I'm willing to wait naman. Can you give me a chance? I'm sorry pero wala kang hihintayin. Sabi ni Lira at dumiretso na sa kwarto niya. Pagpasensyahan mo na Ricky yung apo ko ha? Oo naman po Lola. Pasalamat siya at maganda siya. Sambit ni Ricky sabay natutop ang bibig nang maisip ang lumabas sa kanyang bibig. Ganon. Ganda lang pala yung habol mo ha. Labas! Sigaw ng lola ni Lira at saka pinagtulakan palabas ng bahay nila si Ricky. Naiiling naman si Lira dahil mula sa kwarto ay narinig niya yun. Lira apo, handa ka na ba para bukas? Opo lola, ready na po yung pinakamaganda mong apo. Ikaw lang naman yung apo ko. Sagot ng lola niya sabay tawa. Lola naman, aalis na nga ako, ayaw pang pagbigyan. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Sigurado ka na ba dyan? Tanong naman ng kababata ni Lira na si Miguel. Oo, sure na ako. Pakitingnan-tignan mo na lang si Lola habang wala ako Bilin pa ni Lira kay Miguel. Apo, Lola mo ako. Pero malakas pa naman ako apo ha? Basta po Lola. Lagi akong tatawag kay Miguel pagka-out ko sa work para kumustahin kayo, okay? Huwag mo nang abalahin pa si Miguel. Basta umuwi ka lang paminsan-minsan, apo. Basta po, Lola. Kinabukasan ay maagang dumating ang sasakyan na inarkilahan ni Lira papunta sa Maynila. Alis na po ako, ingat po kayo dito at tumawag kung may kailangan. Sabay lapit ni Lira at hinalikan sa noo ang kanyang lola. Sige apo, mag-iingat ka ha. Ingat ka Lira, sabi naman ni Miguel. Tanghaling tapat nung makarating si Lira sa Maynila. Grabe, napakainit naman dito. Napakalayo ng klima sa probinsya. Saad niya habang nagbababa ng gamit ng sasakyan. Naku ma'am, mainit talaga sa syudad. May aircon man, ay iiyak ka naman sa bill ng kuryente. Sambit ng driver na naghatid kay Lira. Manong, sa gilid na lang po yung gamit ko, palapag na lang dyan. Hihintayin ko pa po kasi yung pinsan ko. Sige iha, ingat ka dito sa Maynila. Kay ganda mo pa namang babae. Naku Manong, hindi naman. Salamat po sa paghatid. Nakaupo si Lira sa may hagdanan paakyat sa apartment ng kanyang pinsan. Hindi siya makapasok dahil sarado pa yon at na-traffic daw ang pinsan niya. Dahil naiinip na rin at gutom na, ay naisipan niya na iwan na lang muna ang mga bag at maleta sa hagdan. Itenext na lang din niya ang pinsan na kakain na muna siya. Dala ang kanyang wallet at cellphone, ay naghanap si Lira ng pwede niyang makain. Ate, isang order nga po ng adobo tapos isang rice. O eto iha, bago ka ba dito? Opo, kararating lang po galing sa probinsya. Probinsya? Iba talaga ang ganda nyo, no? O eto sabaw ng sinigang, libre na. Salamat po. Sagot ni Lira at kumain na. Pansin naman na maraming nakatingin na kalalakihan sa kanya. Sana iha, lagi kang kumain dito. Dumarami yung customer ko Masayang sabi ng tendera habang si Lira ay naiilang naman sa mga matang nakasulyap sa kanya. Matapos kumain ay agad na umalis si Lira sa karinderya. Tila may nasunod sa kanya sa kadahakbang niya na siyang nagpatigil sa kanya. Malakas naman ang loob ng nakabuntot sa kanya at hindi yun nagtago sa paglingon niya. Sinusundan mo ba ako? Oo, halata naman 'di ba? Mayabang nasabi ng lalaki na mukhang tambay ang datingan sa buhay. Well, sasabihin ko na sa'yo ngayon pa lang, wala kang mapapala sa akin kaya tantanan mo ko. Sabi ni Lira at nagpatuloy na sa paglalakad. Buong akala ni Lira ay nilubayan na siya ng lalaki. Pero nagulat na lamang siya nung marahas na hinila siya ng lalaki at ramdam niya ang higpit ng hawak nun sa kanyang braso. Bitawan mo ako!
Sigaw ni Lyra at pilit na kumawala sa pagkakakapit ng lalaki. Samantala, Astral, hanap ka ng mga bebe mo. Wika pa ni Kael na kaibigan ni Astral. Hayaan mo sila, basta sibat na ako. Sabi naman ni Astral sabay dampot sa mesa nung susi ng motor niya. Nagrarambulan na yung 5 pinagsasabay-sabay mong gawing girlfriend ngayong week ah. Hindi mo ba sila aawatin? Well, just tell them na I'm breaking up with them. Sabi pa ni Astral sa kaibigan saka umalis. Mabilis na pinaandar ni Astral ang motor niya at walang direksyon na nagmaneho lang kung saan man siya makarating. Mabagal-bagal na nga ang takbo ng motor ni Astral nung mapansin na may babaeng hinila ng isang lalaki papasok sa eskinita. Halata na labag sa loob ng babae dahil nagpupumilit itong kumawala. Tinungo naman ni Astral ang direksyon na yon saka ipinarada ang motor bago pumasok sa may eskinita. Where are they? Ang dami namang pasikot-sikot dito. Sambit pa ni Astral. Tulong! Rinig na sigaw ni Astral. Ngunit nagtataka siya kung bakit lalaki ang nahingi ng tulong samantala kanina ay babae yung kinakaladkad nito. Agad na pinuntahan niyo ni Astral. Sinabi na kasing wag kang sunod ng sunod. Galit na sabi pa ni Lyra. Mangha na napanganga si Astral nung makita ang isang babae na may kagat-kagat na pepper spray bottle sa kanyang bibig. Nakatakip naman ng bahagya ang buhok ng babae sa mukha. Nakasubsob naman ng isang lalaki habang hawak ng babae ang nakapilipit na kamay nito at ang tuhod ng babae ay nasa likuran ng lalaki. Napansin ng lalaki na nakadapa ang presensya ni Astral. Tumingin ito doon gamit ang namumula nitong mga mata dahil sa anghang ng pepper spray ni Lyra. Sir, tulungan mo ako, sir! Baliw ang babae na to! Sambit ng lalaki kaya napalingon si Lyra kay Astral. Sa pagtatagpo ng mga mata nila ay tila tumigil ang mundo ni Astral. Samantalang si Lyra ay blanko lamang na nakatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kasama mo ba to? Tanong pa ni Lyra kay Astral. Will you be my girl? Wala sa hulog na tanong ni Astral na siya namang ikinakunot ng noo ni Lyra. No, I mean, hindi ko kilala yan. Sabi ni Astral nung matauhan. Nakatitig lamang siya kay Lyra at kinakausap ang sarili. Sino ang babaeng ito? Ano ang meron at tila nakuha nito ang kanyang interes na hindi katulad ng ibang mga babae na nakolekta niya. Okay, sabi ni Lyra at binitawan na ang lalaking namimilipit sa sakit na mga braso nito. Naglakad naman na paalis si Lyra. Wait, what's your name? Habol na tanong pa ni Astral sa papalayong si Lyra. I don't tell my name to strangers, sabi ni Lyra at tuluyan nang umalis. Pagbalik naman ni Lyra sa apartment ay wala na ang mga gamit niya sa hagdan. Lyra, ang tagal-tagal mo namang bumalik. Naipasok ko na yung mga gamit mo. Salubong ng pinsan niya na magtatapon sana ng basura sa labas. Pasensya ka na, Mika. Ang dami naman pala kasi mga loko-loko dito eh. Sabi pa ni Lyra. Hala insan, napagtripang ka ba? Kawawa naman, nabugbog mo ba? Natatawang sabi pa ni Mika. Gagaling din naman siguro yung bali nun sa braso. Sabi pa ni Lyra at nagtawanan sila. Pareho na nag-aral ng self-defense si Lyra at Mika. Kaya naman hindi na rin ganun kabahala si Mika nung pinapunta sa lugar niya si Lyra kahit na maraming loko-loko doon. Nalinis ko na yung kabilang kwarto. Tignan mo na lang kung okay sa'yo. Sabi pa ni Mika. Ano ka ba naman? Ako na nga lang yung makikitara sa'yo eh. As long as may bubong laban na. O sige, magpahinga ka na muna at alam ko na pagod ka sa biyahe. Kaya agad nang pumunta si Lyra sa magiging kwarto nito. Matapos naman mag-ayos ni Lyra ng mga gamit sa kwarto, ay nakatulog na rin siya sa pagod. Kinabukasan ay maagang umalis si Lyra. Hindi na nga siya nakapagpaalam sa pinsang si Mika dahil sa excitement. Hello po, good morning ma'am. Do you have an appointment here po? Tanong ng babae sa front desk. Yes, I received an email po last week na hired na ako and I will be starting to work under the marketing department. Sabi naman ni Lyra at ipinakita ang email na na-receive niya sa phone. Oh, nice to see you here, Miss Monteverde.
You can now go to the 5th floor, sabi nito. Malapit na si Lyra sa elevator nung mapansin niya na magsasara na yon. Nagmamadali siyang tumakbo at nung tila hindi na aabot ay hinubad niya ang kanyang sandals na siyang pumigil sa pagsasara nun. Gulat na gulat ang nag-iisang tao sa elevator at napatakip pa sa kanyang mukha sa pag-aakalang tatamaan ng sandals ni Lyra. What the heck is that? Sabi ng lalaki sabay alis ng pagkakatakip sa mukha nung walang tumama sa kanya. Nakatuon siya sa sandals na nakaharang sa pinto ng elevator nung pumasok si Lyra at kinuha yung sandals nito sabay suot sa paa. Mas nagulat si Astral sa kanyang nakita. Ang babaeng ito ay ang babaeng naengkwentro niya rin kahapon. Ano kaya ang ginagawa nito dito? Sorry, ikaw? Gulat na tanong pa ni Lyra. Yeah, it's me. Your destiny. Sabi naman ni Astral na napalitan na ng ngisi ang gulat na ekspresyon sa mukha nito kanina. Destiny mo mukha mo, sabi ni Lyra at saka pinindot ang 5th floor button. Sobrang tahimik ni Lyra at diretso lang ang tingin samantalang si Astral naman ay nakatitig sa kanya. Hindi naman manhid si Lyra para hindi maramdaman ang mga titig ni Astral. Pwede ba? Huwag mo kong tignan. Iritableng sabi pa ni Lyra. What? Mata ko to at tititigan ko kung sinong gusto ko. I mean, kung saan ko gustong tumingin. Dudukutin ko yung mata mo kapag dumapo pa muli sa akin ang tingin mo. Dukutin mo kung kaya mo. Mapanuksong sabi pa ni Astral. Akmang lalapitan naman siya ni Lyra nung biglang mamatay yung ilaw ng elevator. Hey, are you okay? Don't panic. Sabi ni Astral at nangapa sa dilim. Shit! Sigaw ni Astral matapos sapakin ni Lyra sa ilong kahit na madilim. Nahawakan kasi nito sa dibdib si Lyra na ikinagulat nito. Huwag mo kong hawakan! Sabi ni Lyra. Sakto naman na nagliwanag ang elevator at bumukas ang pinto. Gulat ang mga empleyado. Nasasalubong kay Astral matapos makita na may dugong ilong nito. Sir Astral, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ng isang empleyado at agad na nilapitan si Astral. Sir? Gulat na tanong naman ni Lyra habang nakatingin sa empleyado na dumalo at nag-abot ng panyo kay Astral. Oo miss, sino ka ba? Ano kasi, ako po yung bagong hired sa marketing department. Oh, so you are Miss Lyra Vivian Monteverde? Tanong ng empleyado. Yes, nauutal na sabi ni Lyra at napayuko. Raise your head. You are not destined to bow down to others except me. Sabi ni Astral at hinawakan sa baba si Lyra upang iangat ang tingin nito. Sa hindi inaasahan ay nakaramdam si Lyra ng kakaiba. Tila ang puso niya ay bumilis ang pagtibok at ang tiyan niya ay may nagliligalig na mga paru-paro. Sorry sir for being rude kanina and kahapon. Sabi ni Lyra kay Astral na ngayon ay kaharap niya. Dalawa lang sila sa office ni Astral para sa orientation at pirmahan ng kontrata. It's okay, basta ikaw. Sabi ni Astral kaya hindi na naman mapigilan ni Lyra na mapairap. Napansin naman yun ni Astral kaya napangiti ito. Kahit na anong ekspresyon ang ipakita ni Lyra, ay kinakaaliwan yun ni Astral. So, Lyra. Lyra pala yung pangalan mo. Parang constellation lang ng mga bituin na Lyra. Kaya naman pala ang hirap-hirap mong abutin. Dagdag pa ni Astral. Sir, akala ko po ba orientation to at signing of contract? Sungit naman. Bagay ka pa naman sa akin. Astral is related to stars, right? I am your star-like while you are my star. Sir Astral, napirmahan ko na po yung kontrata. Kung wala ka na pong sasabihin, ay uuwi na po ako. Sabi ni Lyra. Bakit ka uuwi kung magsisimula na ngayon yung trabaho mo? Sabi ni Astral at itinuro ang petsa sa kontrata. Tinignan naman muli yun ni Lyra. Sabi ko nga po ngayon na, so ano po yung gagawin ko ngayon? Just sit there and I'll watch you when I'm tired to recharge my energy. Turo pa ni Astral sa sofa sa tapat ng kanyang table. Sir, hindi ako nag-apply para maging display. Halatang inis na sabi ni Lyra na napansin naman yun ni Astral. Okay. Just sit there and I will let someone transfer your station here. Sabi pa ni Astral. Bakit naman dito pa, sir?
Doon na lang po ako sa office ng marketing department. This office is for CEO only. And for my future wife. Dugtong pa ni Astral. Akmang tatayo na si Lyra at itinaas ni Astral yung kontrata. Oops! Where are you going? May trabaho ka pa? Sabi ni Astral na iwinagayway pa yung kontrata. Napahilot naman ng sintido si Lyra at dumiretso na lang sa sofa. Kinuha ni Astral ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang assistant. Hello, Michael. Please order 1 office table and a swivel chair. Bakit, boss? Nasira ba yung table at upuan mo? Nope. My future wife will be stationed here. Sabi ni Astral na may ngiti sa labi habang nakatanaw kay Lyra na naroon sa sofa at masama ang tingin sa kanya. Wow! Seryoso na ba yan, boss, this time? Ako lang dati yung pinapapasok mo sa office mo. Akala ko nga ako talaga yung type mo eh. Pang-aasar ng assistant ni Astral mula sa kabilang linya. Shut up, Michael. Be quick because my future wife is waiting. Okay, boss, I gotcha. Sabi pa ni Michael. Maya-maya pa ay may nakatok na sa office. Boss, andito na po yung table and chair ng lady boss ko. Sabi ni Michael na natatawa. Natigilan naman ito nung mapansin ang nag-aapoy na tingin ni Lyra. Hello ma'am. Sambit muli ni Michael bago pinapasok ang mga nagde-deliver. Inaayos naman nila ang lamesa ayon sa utos ni Astral na magkaharap sila ng station ni Lyra. Tapos ang sofa ay iginilid naman. Bye boss and lady boss! Nakakalokong sabi ni Michael bago lumabas. That box is for marketing. Ayan yung mga pending na reports. You can start reviewing that. Sabi ni Astral pagkalapag ng box ng mga documents sa table ni Lyra. Okay. Tipid na sabi ni Lyra. Nung lunch na ay nakatingin ng lahat kay Lyra at nagbubulong-bulungan pagkalabas niya sa office ni Astral. Grabe, sa lahat ng babae ni Sir Astral ay siya pa lang yung nakakapasok sa office ni Sir. Kaya nga eh, ilan na ba yung naging girlfriend ni Sir? Isa-isang linggo kaya nga niyang makalimay. Dinig ni Lyra na bulungan ng mga empleyado, lalo na ng mga kababaihan. Babaero naman pala talaga kaya ganun magsalita. Bulong ni Lyra at nagtungo sa cafeteria. Hi Lola! Kakauwi ko lang po from work. Kumusta po? Okay lang ako, Apo. Sabi ko naman sa'yo na ako na yung tatawag kapag kailangan. Huwag mo nang istorbohin si Miguel. Sa susunod. Wika pa ng lola ni Lyra sa kabilang linya. Okay lang po, Lola. Rinig din ni Lyra na sabi ni Miguel. Kumusta ka pala, Apo? Sana makakilala ka ng lalaking magpapaibig sa'yo dyan. Nako, Lola. Hinding-hindi na talaga ako nag-iisip ng ganyan. Lalo na at laganap yung mga babaero. Ewan ko ba sa iyong bata ka? Sabi naman ng lola niya. Huwag nating madaliin si Lyra, Lola. Sabi pa ni Miguel. Bahala nga kayo. Sabay bigay ng lola ni Lyra ng phone kay Miguel. Sorry Miguel ang kulit ng lola ko. Ayos lang, ano ka ba? Sige na Miguel, salamat, bye. Hindi na hinintay pa ni Lyra na makasagot si Miguel at ibinaba na ang tawag. Kinabukasan ay naging busy naman si Astral. Marami kasing projects ang ino-offer sa company niya kaya halos wala siyang pahinga. Noong kinatanghalian ay break time na, ay hindi niya na rin namalayan ang paglabas ni Lyra. Natuon yung atensyon niya sa station ni Lyra at napangiti na lamang sa kawalan. O tol, bakit iba na yung ngiti mo dyan? Tanong ni Kael kay Astral. What are you doing here? Well, nabalitaan ko na may chicks daw sa cafeteria. Bago daw yun na empleyado mo eh. May nag-send ng mga photo sa GC natin. Sabi ni Kael at mukhang may binabalak na naman na kalokohan. Agad namang binuksan ni Astral ang kanyang cellphone. She's mine. Diretsong sabi ni Astral. Agad rin itong nag-message sa GC na burahin doon ang litrato ni Lyra. Marami ka namang ibang babae. Nakukuha mo lahat kaya ipaubaya mo na yan sa amin. Sabi pa ni Kael. Then go get all the girl except her. Target lock na ako, Kael, so back off. Inis na sabi pa ni Astral. Wait, don't tell me na tinamaan ka na ng tunay. Natatawang sabi pa ni Kael. Ano naman ngayon? Sabi pa ni Astral na diretsong nakatitig kay Kael at tila nagbababala. Okay, fine. Sabi ni Kael at saka nag-message sa GC nila. Guys, better back off and delete those photos
Or tayo ang buburahin ni Astral sa mundo. Chat ni Kael sa GC nila. Agad naman na pinagdidelete sa GC nila ang nakuhang litrato kay Lyra at halos sabay-sabay na nag-offline pagkatapos. Wanna join me later sa bar? Pupunta yung tropa doon. Marami raw mga bagong sultan na chicks. Aya pa ni Kael na tila ba sinusubukan si Astral. Dahil kung tama nga ang kanyang hinala, mukhang tinamaan na ang kaibigan niya ng malala. Sorry Kael, I need to guard my future wife. Sabi ni Astral sabay tayo. Wait, what? Pupuntahan ko sa cafeteria si Lyra. Sabi ni Astral at iniwan na ang gulat na si Kael. Mukhang seryoso na nga ang kaibigan niya at wala nang halong biro. Kumakain si Lyra nung may isang lalaki na nakitable at umupo sa kanyang harapan. Hi miss, bagong employee ka ba dito? Tanong ng hindi kilalang lalaki ni Lyra. Oo, actually ngayon lang. Sagot ni Lyra. Napansin naman ng lalaki na tila hindi komportable si Lyra. Sorry if I'm making you uncomfortable. My name is Luke. Pakilala kay Lyra ng lalaki. Lyra. Maiksing sagot ni Lyra. Nag-offer na naman na makipagkamay sa kanya si Luke. And I'm Astral. Sabay abot ni Astral ng kamay ni Luke, imbis na si Lyra ang makikipagkamay doon. Hi sir. Naiilang at nagtataka na sambit ni Luke. Yeah, hello. Who you are nga? Saang department? Napangiwi si Luke nung higpitan ni Astral ang kapit sa kamay nito. Sir, may gagawin pa po pala ako. Sabi ni Luke at nagmamadaling umalis. Nahirapan pa itong bawiin ang kamay sa higpit ng hawak ni Astral. Naupo si Astral sa tabi ni Lyra na tila ba wala namang pake sa nangyayari. Hey, hindi mo man lang ba ako aalukin? Tanong pa ni Astral at mas lumapit kay Lyra ang mukha nito. O ayan sir, gusto mo ba ng plato? Sabay usod ni Lyra sa plato niya na wala ng laman. Alam mo Lyra, you're so interesting. Prangkang sabi pa ni Astral at mas inilapit ang mukha kay Lyra na nainom ng tubig. Hindi naman nakontrol ni Lyra ang kaba na madalas pa niyang pinipigilan sa tuwing lumalapit si Astral. Nagkanda samid-samid siya sa iniinom na tubig nung mas lumapit ito sa kanya. Sabay layo ni Lyra upang habaan ang distansya nila ni Astral sa isa't isa. Alam mo rin po ba sir na hindi ako interesado sa'yo? So please stop pestering na po. Hindi ka naman siguro peste para guluhin yung healthy living ko, diba? Sabi pa ni Lyra sa seryosong muka pero ang puso ay naghuhurmentado sa kaba. Grabe ka naman sa peste. So, healthy living mo, walang love life? Yup, walang jowa, walang problema. Walang jowa, pero masaya. Litanya pa ni Lyra, ang paborito niyang motto. Wow! Bakit mukha namang hindi ka masaya? Pang-aasar pa ni Astral. Masaya ako. Palibhasa kasi ikaw, pambababae yung kinakasaya mo. Wow! Just wow! At talaga namang nag-sir ka pa ha? Ayaw mo ba, Astral? Sabi ni Lyra at mas lalo lamang napangiti si Astral. Ginaganyan mo kasi alam mong type kita ha? Alis na po ako sir, bago pa mawala yung respeto ko. Sabi ni Lyra sabay tayo. See you sa office later. Sabi naman ni Astral sabay kindat kay Lyra. Kuhang-kuha talaga nito ang kanyang atensyon. Ang daming bago na babae sa kumpanya nila at nagpapapansin kay Astral. Pero simula nang dumating si Lyra ay wala na. Tuluyan nang nakuha ni Lyra ang atensyon niya. Naiisip na rin ni Astral na kung sa pagkakataong ito ay papasok siya sa isang seryosong relasyon ay si Lyra dapat ang kanyang kapareha. Si Lyra lang at wala nang iba pa. Napahilot naman si Lyra sa sentido noong ma-realize na sa isang office nga pala sila. Sa buong shift niya tuloy ay halos hindi siya makafocus dahil ramdam niya ang titig ni Astral. Minu-minuto sa kanya. Sa tuwing nililingon niya naman yon ay magpapanggap na may ginagawa. Hindi alam ni Lyra kung matatawa ba siya doon dahil ang boss niya ay akala mong bata na hindi maalis ang mata sa laruan nito. Pumasok naman sa isip ni Lyra na tama. Babaero nga pala ito. Siguro ay gusto lang siya ni Astral idagdag sa mga babae nito. Pride niya yon dahil kapag nagkataon ay siya ang unang lalaki na mapapasagot si Lyra. Maya-maya ay nakarinig sila ng busina ng sasakyan. Lyra, ang ingay ng sasakyan sa baba!
Kanina pa nabusina, may sundo ka ba? Sigaw ni Mika at sigayong katok sa kwarto ni Lira. Agad naman na napabangon si Lira sa narinig. Sundo? Sino namang susundo sa akin? Ikaw lang naman yung kilala ko dito. Maliban na lang kung gusto na ako pauwiin ni Lola sa probinsya. Sabi ni Lira sabay bukas ng pinto. Nagtaka si Lira dahil wala na si Mika sa pintuan niya at narinig na nagtitimpla na ito ng kape sa sala. Good morning, Mika! Masayang bati ni Lira na kinukusot pa ang mata na naglalakad papunta sa sala. Naghikab pa ito ng malaki bago iminulat ng tuluyan ang mga mata. Nanlalaki ang mga mata at hindi naikuyom ni Lira ang bibig matapos maghikab dahil sa gulat niya. Ang baho sabi ni Astral na nasa kanyang harapan. Mika! Bakit pinapasok mo to? Baling pa ni Lira kay Mika, nakakatapos lamang magtimpla ng kape. Sabi niya boyfriend mo daw siya eh. In fairness pinsan mabilis ka pa sa fast food. Kwek-kwek at sopas. Nakahanap ka kaagad ng papa. Ang yummy pa. Dire-diretsong sabi ng pinsan ni Lirang si Mika sabay higop sa kape nito. Hindi ko yan boyfriend, Mika. Inis na sabi ni Lira. Ay bet, akin ka na lang kung ayaw ni Lira. Sabi ni Mika na kinikilig. Sorry, I'm exclusive already for Lira. Sambit naman ni Astral. Lira, kiligin ka please. Sabi pa ni Mika at umasta pa na mahihimatay. Tigilan niyo ako bahala kayo dyan. Sabi ni Lira at bumalik na sa kwarto niya. Gosh! Sambit ni Lira at napahawak sa kanyang pisngi na nagiinit sa hiya. Agad naman siyang tumingin sa salamin para tignan kung may panis na laway ba siya. Nakakahiya ka, Lira. Hingahan ba naman yung boss tapos bagong gising pa? Ay! At napalakas ang sipa ni Lira sa drawer, dahilan para marinig ang kalabog sa labas. Lira! Alam kong kinikilig ka, pero nandito pa si Astral Mahiya ka naman please. Natatawang sabi ni Mika mula sa labas. Yung tabo yun, nalaglag. Palusot pa ni Lira. Lo, kadiri ka naman. Pupo well. Sabi ni Mika at dinig naman ni Lira ang pagtawa ni Astral mula sa labas. Grabe na nga ang kahihiyan ni Lira. At dinagdagan pa ng pinsan niya. Mabilis na lang na naligo si Lira at nagdamit ng white flowy dress na below the knee. Nagsuklay lang at naglagay ng manipis na hair clip upang hindi matakpan ang mukha niya. Matapos mag-ayos, ay lumabas na rin si Lira sa kwarto at tinungo ang sala. Umaasa siya na umalis na si Astral. Pero nadatnan niya sa kusina ay si Astral na nakikipagdigma sa tumatalsik na mantika. Samantalang ang pinsan niya ay nakaupo lamang at nagse-cellphone habang naghihintay na matapos magluto si Astral. Tapos na! Nauutal at pawis na pinagpapawisan na inilapag ni Astral sa lamesa ang naprito nitong itlog. Hindi na napigilan ni Lira ang tuluyang kumawala ang tawa niya. Namangha naman na natulala si Astral. This is the first time na napatawa niya si Lira. Though kahihiyan sa part niya kung bakit tumatawa ngayon si Lira, ay lihim na napapangiti si Astral. Tila tumalon ang puso niya sa tuwa dahil sa mga ngiti ni Lira. Her smile is very genuine and bright. Sambit ni Astral sa isipan habang pinagmamasdan si Lira. Mika, kumain ka na, natatawang sabi ni Lira. Masaya namang tumango ang walang kamalay-malay na si Mika tsaka hinatak ang pinaglalagyan ng pritong itlog. What the fudge? Astral yung totoo! Uling bato or itlog? Sabi ni Mika at natawa na rin ng tuluyan. I'm sorry, nasunog yata ng kaunti. Kaunti ka dyan? Ang itim-itim na nga niya Sabi naman ni Lira na natatawa pa rin. Be grateful na lang. This is the first time na nagluto ko, Para sa'yo, Lira. Sabi ni Astral at nagkamot ng kanyang batok. Hindi mo ako makukuha sa ganyan, Astral. Kilala kita. Babaero ka. Sabi pa ni Lira at saka pumwesto sa lutuan. Natahimik naman si Astral at nakanguso na naghihintay matapos magluto si Lira. Habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Lira, ay hindi mapigilan ni Astral na mag-imagine. Naiisip niya sa tuwing umaga si Lira na mabubungaran sa kusina at ipinagluluto siya ng umagahan at yakap-yakap niya ito mula sa likuran. Natigil ang pag-iilusyon ni Astral nung kumakaway-kaway si Mika sa harapan niya. Hoy, baka matunaw naman yung pinsan ko sa'yo.
Sabi pa nito. Hindi naman. Puso ko nga yung unti-unting tinutunaw ng pinsan mo eh. Sabi pa ni Astral at tumawa ng malakas. Napalingon naman si Lyra, kina Astral at Mika habang nagtatawanan. Nakakunot ang noong naghain si Lyra bago tumabi kay Astral. Wow, pinsan! Pagpapalit mo na ako ah. Diyan ka na talaga tumatabi. Mika, walang upuan sa tabi mo. Ay, oo nga. Sabi ni Mika at natawa na lamang. Kahit itlog yung ulam ko araw-araw basta si Lyra yung magluluto, okay lang. Sabi pa ni Astral na magana sa pagkain. Yung totoo, dumayo ka ba dito para sunduin si Lyra o para makikain? Tanong pa ni Mika. Both, sabi pa ni Astral at nagpatuloy na sa pagkain. Ilang linggo ang lumipas at consistent si Astral. Madalas na sinusundo si Lyra at doon pa nag-aalmusal sa tuwing umaga. Sa lahat ng lalaki na nagpupumilit na suyuin si Lyra, ay nag-iisa si Astral na hindi talaga nagpapaawat. Kahit ilang beses ni Lyra na ipagtulakan palayo, ay pinagsisiksikan pa rin ito ang sarili kay Lyra. Kahit anong pag-aayari ng mga kaibigan, ay hindi na siya tumatapak pa sa mga clubs or bars. Ni hindi na rin niya alintana ang mga babae na paulit-ulit ang pagpapapansin sa kanya. Pagkarating sa office ay gulat ang lahat nung makita na sabay na namang pumasok si Lyra at Astral. May mga tila bubuyog at lamok na nagbubulong-bulungan sa kung saan-saang sulok na nadaraanan nila. Hindi yun alintana ni Astral na pasipol-sipol pa habang nagbabasa ng mga messages niya sa phone. Hindi naman nakatakas sa pandinig ni Lyra ang sinabi ng ilang mga empleyado. Mukhang hindi na nagdadala si sir ng ibang babae ah. Totoo na kaya yan kay Miss Lyra? Hindi ko alam, pero tignan mo, sabay na naman silang pumasok. Sus, babaero is always babaero. Tignan mo mamaya, may bagong trainee. At balita ko maganda. For sure kapag nakita yun ni Sir Astral, ay bagong target na naman niya yun. Iiyak na lang sa gilid niyang si Lyra. Bahagyang sumakit ang dibdib ni Lyra sa huling narinig. Napatanong naman siya sa kanyang sarili. Bakit tila may epekto na sa kanya si Astral? Ilang linggo pa lang ang lumipas simula nung makilala niya ito pero tila nagkaroon na si Astral ng malaking bahagi sa puso niya. Ang isipin na balang araw ay may ibang babae na pagkakaabalahan si Astral ay tila karayom na tumutusok sa puso ni Lyra. Is there something wrong? Tanong pa ni Astral pagkapasok nila sa office. Pansin niya kasi ang katahimikan na bumabalot kay Lyra. Babaero ka ba talaga? Bigla ang tanong ni Lyra na ikinagulat naman ni Astral. Natahimik sandali si Astral bago nagsalita. Yes, but that's just before. Bago kita makilala. Sabi ni Astral at tinitigan sa mata si Lyra. So, totoo nga. Marami ka nang naging babae, tama? Lahat ba sila? Natikman mo na? Medyo nauutal at halos hindi maituloy ni Lyra ang tanong na siya mismo ay hindi niya alam kung saan ang gagaling. Hinawakan naman siya ni Astral sa magkabilang balikat para ibaling ng maayos paharap sa kanya. Ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Lyra ay tila kinain ng hiya at hindi makatingin sa mga mata ni Astral. Nagulat si Lyra nung lumapat ang mga palad ni Astral sa magkabilang pisngi niya. Ang mga mata nito ay nagsusumamo at puno ng pag-aalala. Lyra, I know my past is dirty as I am, but believe me, I have reasons. Sambit ni Astral. Bago pa man makaiwas si Lyra, ay tuluyan na siyang nahagka ni Astral. Ang masuyong pagdampi ng mga labi nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Lyra. Subalit naroroon pa rin yung alinlangan sa isip ni Lyra. Ganto rin ba si Astral sa lahat ng naging karelasyon nito? Ganito ka rin ba sa kanila? Paglayo ni Lyra at bahagyang itinulak si Astral. That's my first kiss, Lyra. Sambit ni Astral. Tila tumalon sa saya ang puso ni Lyra pero nagtataka. So am I, Astral? That's my first kiss too. Sambit ni Lyra at napahawak sa kanyang labi. Di ayos. Pareho pala tayo. Natatawang sabi ni Astral at hinampas naman ito ni Lyra sa braso. Pero paano? Marami kang naging babae kaya paano? Puno ng pagtatakang tanong ni Lyra. Lyra, all the girls na sinasabi nilang nakarelasyon ko is not true. Yup, I am hanging out with so many girls before. Pero ni isa sa kanila,
ay hindi ko hinawakan. I did not let them touch me. They gave themselves the title as my trophies and collection. Sila ang nag-decide noon at hindi ako. But I find it useful to annoy my parents and get their attention since they're always busy. Kaya hinayaan ko na ganun yung maging tingin sa akin ng mga tao. Pero wala eh. Still, wala pa rin pakialam yung mga magulang ko sa akin. As long as napapatakbo ng maayos yung kumpanya. Saad pa ni Astral at bahagyang bumagsak ang mga balikat nito. So lahat ng yun para lamang kuhanin yung atensyon ng mga magulang mo? Tanong pa ni Lyra. Tumango naman si Astral at sa pagkakataong yun ay siya naman yung tila tinabla ng hiya. Isa akong hangal, Lyra. Wanting you matapos manakit ng maraming babae. Manggagamit ako, Lyra, pero hindi ko kayang i-give up yung thoughts na gustuhin ka. Am I selfish? Tanong pa ni Astral at kita ang lungkot sa mga mata nito. Sa kabilang banda naman ay nabunutan ng tinik si Lyra. So after all ay hindi lahat ng tungkol kay Astral ay totoo. He has his reasons. Maybe mali siya sa part na nanakit siya ng mga babae para makuha yung atensyon ng parents niya. Pero like what he said, ay ang mga babae na yun ang may gusto noon at hinayaan niya lang because he finds it useful. Astral, look at me. You're not dirty, nor selfish, okay? Alam ko na hindi mo rin naman ginusto ang mga nangyari. Sambit ni Lyra. I'm regretting it, Lyra. Because katulad ngayon na nahanap ko na yung taong gusto ko talaga. Ikaw, nahanap na kita. Pero mahirap na akong paniwalaan. Malungkot nang umiti si Astral. Ito yung unang pagkakataon na nakita ni Lyra ang side na ito ni Astral. Tila naglaho bigla ang masayahing Astral at loko-loko na nakilala niya. Ang Astral na nakikita niya ngayon ay puno ng kaseryosohan. Naniniwala ako sa iyo, Astral. Nasabi na lang ni Lyra. Maging siya ay nagulat sa naging akto nung bigla niyang yakapin si Astral. Pareho silang tila na bato. Ilang sandali pa ay yumakap ng mas mahigpit si Astral kay Lyra. So, tayo na? Tanong ni Astral at nasa bunutan naman siya ni Lyra. Manligaw ka na muna. Saad ni Lyra na may hindi maitagong ngiti sa mga labi. Pumapayag ka na magpaligaw. Pumapayag ka na ligawan kita? For real? Hindi makapaniwalang tanong ni Astral nung bumitaw sa pagkakayakap at tinignan sa mata si Lyra. Ayaw mo ba? Nakataas na kilay na sambit pa ni Lyra. Yes! Yes! Pumayag na si Lyra Vivian Monteverde na ligawan ko! Woo! Yes! Nagsisigaw si Astral sa loob ng kanyang opisina. Huwag kang maingay. Akala mo naman sinagot ka na kung makayas ka naman dyan ay wagas. Natatawang sabi ni Lyra habang tinatakpan ang bibig ni Astral. I'll make sure na mapapasagot kita, Lyra. Hindi ko hahayaan na mapunta ka pa sa iba. Nakangiting sambit ni Astral. Kung nakakatunaw lamang ang mga ngiti na ibinabato ni Lyra at Astral sa isa't isa, ay matagal na silang natunaw na dalawa. Tila napuno ng nagliliparang mga puso ang buong opisina. Ang mga puso nila ay hindi magkandamayaw sa bilis ng pagtibok na tila sasabog anumang oras. Ang mataas na pader na itinayo ni Lyra ay unti-unti nang gumuguho dahil sa isang Astral Seth Dominguez. Hello, Lola? O apo, ano yon? Sabi na't ako na yung tatawag kung kailangan. CR lang po ako, la. Sabi ni Miguel mula sa kabilang linya. Lola, ano kasi? Nag-aalangan na sambit ni Lyra. Ano nga yun, apo? Masusunog na yung niluluto ko. Ang apo mo, Lola, mukhang bumibigay na. Nabalot ng katahimikan ang magkabilang linya bago muling nagsalita ang lola ni Lyra. Masaya ako para sa iyo, Lyra. Nag-uumapaw sa tuwang sambit ng kanyang lola. Hi sir, pwede po bang pumasok? Tanong ng baguhang trainee mula sa nakabukas na pintuan ni Astral. Napakunot si Lyra nung maalala ang narinig sa isang empleyado. Ito na ba yung sinasabi nila na maganda at ipapalit sa kanya ni Astral? Napaisip si Lyra habang pinagmamasdan ang magandang trainee na nag-aabang ng sagot ni Astral. Hindi ako nagpapapasok sa office ko. Hindi ka ba no-orient? Tanong pa ni Astral na nakataas ang isang kilay. Sir naman, bakit siya pinapapasok mo tapos ako hindi? Malanding sabi ng trainee na nakatingin kay Lyra. Bakit? Si Lyra ka ba? Sarkastikong sabi ni Astral.
Bahagya naman yung ikinangiti ni Lira at tinaasan ng kilay ang trainee. Tila sinasabi ng mukha ni Lira sa trainee na ako lang to. Sabay umangat ang gilid ng labi. Bakas ang pagkainis sa mukha ng trainee. So paano ko iaabot tong mga documents sa'yo, sir? Inis na tanong ng trainee. Lira, please get the files from her. Sambit ni Astral at agad naman na sumunod si Lira. Akin na. Sabi ni Lira at tila nang aasar ang ngiti na gumuhit sa mga labi. Napailing naman si Astral nang mapansin yon dahil napapatanong siya sa kanyang sarili kung may pag-asa na nga ba siya kay Lira. Ngunit ayaw naman niya na sobrang paasahin ang kanyang sarili. Sir, papasukin mo na lang kasi ako. Huling hirit ng trainee at bakas ang determinasyon nito. You're not here to enter my office. Malamig na sabi ni Astral. Give the files to her now or I will never let you step here at my company again. Sa'yo na, sambit ng trainee at binigay ang mga files kay Lira. Nakipagtitigan pa ito kay Lira bago padabog na umalis. Mas lalong nawala ang duda ni Lira kay Astral. Unti-unti na nitong napapatunayan ang sarili kay Lira. Nagkakaroon na rin si Lira ng kasiguraduhan at pinanghawakan mula kay Astral. Nababawasan ang alinlangan sa puso ni Lira na hindi totoo yung pag-ibig at sakit lamang ang maidudulot nito. Tila isang sinulid si Astral na tinatahi ang lamat na iniwan ng mga magulang nila. Unti-unti ay nakukuha na niya itong paniwalaan sa masayang dulot ng pagmamahal. Lira, bumangon ka na dyan. Mukhang wala ka yatang sundo ngayon ah. Sabi ni Mika na sunod-sunod yung katok sa kanyang pintuan. Labas ako mamaya, liligo lang, sagot ni Lira bago dinampot ang cellphone sa bedside table. Nakita niya naman agad yung notification doon ng text ni Astral. Hi future wife, good morning. I'm so sad dahil hindi kita masusundo ngayon. I need to meet a client, pero I let someone pick you up. Take care wifey. Mwah. Basa pa ni Lira sa mensahe na natanggap mula kay Astral. Kahit na hindi siya masusundo ay dama naman niya ang pag-aalaga nito. Naligo na si Lira at pakanta-kanta pa sa banyo. Paglabas niya sa kwarto, ay nakaamoy siya ng mabangong putahe. Imposible na nagluto ng masarap si Mika dahil tamad ang pinsan niya. Sa isip-isip pa ni Lira. Lira, look oh! Pinahatidan pa tayo ng almusal ni Astral sa driver niya. Masayang sabi ng pinsan niyang si Mika. Hi Lira, labag man sa loob ko pero mapapatay ako ni Astral kapag hindi ko ginawa yung bilin niya. I am Kael, Astral's friend, and not his driver. Sabay baling kay Mika na nagulat. Sabi na, sa pogi at bango mo na yan, hindi ka nga talaga driver, sabi ko nga. Sambit ni Mika at alangan na tumawa. Hi Kael, pagpasensyahan mo na si Astral. Nahihiyang sabi ni Lira. It's okay. Nakita ko naman yung pinsan mo na maganda eh, sabi ni Kael at kinindatan si Mika. Hoy Kael, alam ko na babaero ka, kaya wag yang pinsan ko. Pagbabanta pa ni Lira. Why? People change naman ah. Just like Astral. Sabi naman ni Kael. Iba si Astral. Pagtatanggol pa ni Lira. Iba rin naman si Kael. Kinikilig na sabi ni Mika. Ewan ko sa inyo. Kumain na nga tayo. Sabi pa ni Lira. Maagang nakarating si Lira sa kumpanya pero mukhang mas maaga yung iba pang empleyado. Paano Lira? Una na ako ah. Babalikan ko pa yung pinsan mo. Sabi ni Kael na may nakakalokong ngiti. Subukan mo lang gaguhin yung pinsan ko Kael ah. Malalagot ka talaga sa akin. Pagbabanta pa ni Lira. Don't worry. Idol ko si Astral so magtitino na rin siguro ako. Anong siguro? Siguraduhin mo. Sabi ni Lira tsaka dumiretso na sana papasok sa building pero huminto saglit. Salamat pala sa paghatid. Sambit ni Lira at nagpatuloy na sa paglalakad. Naglalakad si Lira sa hallway nung mapansin na pinagtitinginan siya ng halos lahat ng empleyado. Nagtaka siya dahil hindi naman niya kasama si Astral para pagbulungan na naman siya ng mga to. Gosh, nagbago na yata talaga si Sir Astral. Nakita niyo ba yung mga nakadikit sa announcement board? Grabe! Binabakura na talaga si Miss Lira. Napatigil si Lira sa kanyang narinig. Anong meron sa announcement board? Tanong ni Lira sa kawalan at nagmamadali na tinungo yon sa kabila ng mga titig na natatanggap niya. Miss Lira, official na po ba kayo ni Sir Astral? Tanong ng isang empleyado na nakikitingin din sa bulletin board. Ha?
Nanliligaw pa rin siya sa akin. Nahihiyang pag-amin ni Lira. Hala, nakakakilig naman. Napatino mo po talaga si Sir. Look grabe may paganto pa. Sabay turo ng empleyado na nasa bulletin. Napako ang atensyon ni Lira sa kanyang litrato. It's a stolen photo of her sa office nila ni Astral habang nagtatrabaho. Hindi alam ni Lira kung kikiligin ba siya o mahihiya sa nakakapson sa kanyang litrato. Announcement. Back off. Don't you dare stare or touch my future wifey while I'm on a business trip. This is an order from handsome CEO Astral Seth Dominguez. Agad na kinuha ni Lira ang kanyang cellphone upang tumipa. Ano na naman tong pakulo mo, Astral? Nakakahiya. Pinagtitinginan at pinag-uusapan ako ng buong kumpanya. Text ni Lira kay Astral. Maya-maya pa ay nagring yung cellphone ni Lira nung nasa loob na siya ng office. Hello, sagot ni Lira sa tumatawag nang hindi man lang tinitignan kung sino yon. Hi, future wifey. Masayang bati ni Astral sa kabilang linya. Huwag kang ang advance, hindi pa nga kita sinasagot. Sabi ni Lira pero ang puso ay nag-uumapaw sa saya tuwing maririnig ang pagtawag sa kanya ni Astral ng wifey. Like what you said, hindi pa sa ngayon. Pero, papunta na rin naman tayo doon. Natatawang sabi pa ni Astral. Ewan ko sa'yo, magtrabaho ka na dyan dahil busy ako. Busy sa dami ng naiwan na paperworks mo. Sorry na. Babalik ako agad, don't worry. I miss you, wifey. Sabi pa ni Astral. Bye. Nasabi na lang ni Lira at saka pinatay ang telepono. I miss you too already, Astral. Sambit ni Lira at napangiti na lamang. Hindi ko na yata kilala yung sarili ko. Akala ko hindi na ako makakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal matapos ang nangyari sa nakaraan ko. Sambit ni Lira at napatingin sa swivel chair ni Astral. Tinungo niya yon at doon naupo hanggang sa hindi niya mapansin na nakatulog siya doon. Sa pagmulat ni Lira ay napabalikwas siya ng bangon. Hala, anong oras na? Tinignan niya agad ang oras at nanlumo nung makita na hapon na. Ni hindi siya nakapag-lunch. Awake? Gulat na napabaling si Lira sa isang figura na pinagmamasdan pala siya kanina pa. Astral? Bakit nandito ka na? Akala ko isang linggo pa yung business trip mo. I told you, miss na kita eh. Sabi ni Astral at akmang yayakapin si Lira. Hep hep! Pigil pa ni Lira at ikinanguso naman yun ni Astral. Ikaw kapag wala ang boss natutulog ka lang pala. Pang-aasar ni Astral. Hindi hindi ko naman sinasadya na makatulog eh. Pagdepensa pa ni Lira. Sa upuan ko pa talaga Miss me, wifey. Sambit ni Astral na may malawak na ngiti. Namula naman si Lira noong matauhan kung saan siya nakatulog. In your dreams. Sabay tayo ni Lira at akmang aalis na nung mahuli ni Astral ang kanyang bewang at hinapit siya papalapit para yakapin. Can we stay like this? Sabi ni Astral habang nakayakap kay Lira. I am tired. Dagdag pa niya. Doon ka sa sofa kung pagod ka. Sabi ni Lira na halos hindi makakilos at hindi alam ang gagawin. Nagpapanik ang buong sistema ng katawan niya. Ang isipin pa lang na malapit si Astral ay kinakabahan na siya. Kaya naman, doble ang kaba niya nung yakapin siya nito. Mukhang mahihirapan siya na labanan ang damdamin niya. O baka naman, ayaw niya na rin itong labanan pa. Kanina pa sila nakatayo at nakayakap lang si Astral sa kanya habang nakasubsob sa balikat niya at nakapikit. Ramdam ni Lira ang bawat paghinga nito. Astral, rest on the sofa. Ulit pa ni Lira. You are my rest, Lira. Sambit ni Astral na ikinadaloy ng libu-libong bultahe ng kuryente sa buong katawan ni Lira. Hindi na napigilan pa nito ang sarili at niyakap pabalik si Astral. Isang mahigpit na yakap na tila ayaw niya nang pakawalan pa ang taong kayakap niya. Then rest. Sambit pa ni Lira. Aga mo naman, Astral. Kailan ba yung business trip mo ulit para makita ko naman si Kael? Tanong pa ni Mika. What? Don't tell me na pinupormahan ka ni Kael. That playboy. Naiiling na sabi ni Astral habang nakatingin kay Mika. Hindi nagbabago na yung tao para sa akin. Sabi pa ni Mika. Nagbabago o nanggagago? Nasa club siya ngayon. At napakaaga pa, right? Maagang nang bababae yung Kael mo ngayon, sabi ni Astral. Gulat si Lira at Mika nung marinig yun.
Sira ulong yun. Ibigay mo sa akin yung address at gigirahin ko sila, sabi ni Mika. Binigay naman agad ni Astral ang address. Sama ako, Mika, sabi ni Lyra. Don't, hayaan natin sila. Let them handle their issues on their own. Pigil pa ni Astral kay Lyra. Galit naman na umalis si Mika. Gulat si Lyra nung tumawa bigla si Astral nang tuluyan nang nakaalis si Mika. What's funny? Kunot noong tanong pa ni Lyra. You should not worry. Actually, Kael is planning to surprise Mika for a date. He said that I should bring Mika there, pero ayaw kitang iwan. Kaya ayun, for sure, masusurprise silang dalawa. Tawang-tawa na sabi ni Astral, Baliw ka! Kawawa naman si Kael. Bubungangaan yun ni Mika bago pa makapag-explain. Sambit ni Lyra na tila natatawa pa rin. Maya-maya ay nagring na yung phone ni Lyra. Hello Miguel, kumusta? Napatawag ka. Who's that? Tanong ni Astral na sinenyasan lang ni Lyra na manahimik. I'm good. Si Lola nga pala medyo may lagnat. Kailan mo pala balak bumisita sa atin? Si Lola may sakit? Pupunta ako dyan ngayon din. Lyra, wait! Pero naputol na ang sasabihin ni Miguel mula sa kabilang linya. Who's that? Kababata ko si Miguel. Siya yung lagi kong tinatawagan para makausap si Lola. Why him? Natigilan si Lyra sandali. Wala siyang cellphone at hindi marunong. Tsaka ako na ikukwento. Pwede ba ako mag-leave ngayon? May sakit daw si Lola ko eh. Oo naman. Pero pwede ba na ako yung maghatid sa'yo? Malayo yung probinsya namin. Ayos lang, basta ikaw, Lyra. Sambit ni Astral. Mahaba-haba rin yung biyahe nila kaya dumaan sila sa isang mall. Naiwan si Lyra sa kotse at pagbalik ni Astral ay marami itong bitbit na mga paper bags. Pasalubong kay Lola. Sambit ni Astral. Hindi naman kailangan, nag-abala ka pa. I insist. Sabi pa ni Astral at muli nang pinaandar ang sasakyan. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa bayan ni Lyra. Lola, narito na po ako! Masayang sabi ni Lyra at pumasok na sa bahay nila. Anong ginagawa mo dito, Apo? Wala ka bang pasok? Nabanggit kasi ni Miguel na may sakit ka. Siyempre, uuwi ako para bisitahin ka. Baka naman magalit yung boss mo. Hindi po ako magagalit, sabi ni Astral nung nakapasok na rin sa bahay. Naku! Sinama ka pa ng apo ko dito, pasensya ka na. Ayos lang po, Lola, sabi ni Astral at lumapit sa lola ni Lyra sabay beso dito. Tila nagningning naman ang mga mata ng lola ni Lyra. Lola, eto na po yung gamot mo, sabi ng kararating lamang na si Miguel. Nang makita naman niya si Lyra ay gumuhit ang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Lalapit na sana siya kay Lyra at yayakapin ito. Ngunit mabilis na humarang si Astral. Sino ka? Kunot noong tanong ni Miguel at nakipaglaban ng titigan kay Astral. Miguel, siya yung boss ko si Astral. At Astral, siya naman si Miguel, ang kababata ko. Boss mo? Bakit first name basis lang kayo? Takang tanong ni Miguel. Dahil nililigawan ko siya, sabi ni Astral. That's impossible. Hindi nagpapaligaw si Lyra. Natatawang sabi ni Miguel. Why don't you ask her then? Sabay na nagbaling ng tingin si Astral, Miguel, at lola ni Lyra sa kanya. He's courting me with my permission. Sabi ni Lyra na ikinabagsak ng balikat ni Miguel. Tila naman gumaling ang lola ni Lyra na may lagnat at nagtatatalon sa tuwa at napapalakpak pa. Totoo na ba ito, Lyra? Lola, pumayag pa lang ako na ligawan, pero hindi ko pa naman sinasagot. Nahihiyang sabi pa ni Lyra. Ako, payag ka rin ba na ligawan kita? Sabi ni Miguel na ikinagulat ng maglola. Astral, mabuti pa sigurong iwan na muna natin sila. Sabay hila kay Astral ng lola ni Lyra. Naiwan naman si Lyra at Miguel sa sala. Miguel, alam mo naman na kaibigan lang yung turing ko sa'yo, diba? Malumanay ang sabi ni Lyra. Matagal na kitang gusto, Lyra. Mahal na nga kita eh. Kung nauna ba akong umamin sa boss mo, may pag-asa ba ako? Hindi ko alam. Tipid na sagot ni Lyra. Can you give me a chance? Hindi pa naman kayo, diba? Umaasang tanong ni Miguel. I'm sorry, Miguel. Patawarin mo ko. Sabi naman ni Lyra habang nakatitig kay Miguel bilang tanda ng sensiridad. Do you like him already? Mapait na tanong pa ni Miguel. Not just like,
I love him already, sabi ni Lyra na tuluyang dumurog sa puso ni Miguel. I'm happy for you, Lyra. Sa wakas, natutunan mo ding magmahal. Kahit na hindi naman ako yung taong yun. Malungkot na ngiti ang tumakas sa mga labi ni Miguel bago tuluyang na maalam kay Lyra. Hinanap naman ni Lyra si Astral at ang lola niya. Nakita niya yon sa kusina at pinapainom ni Astral ng gamot ang lola niya. Tila hinaplos ang puso ni Lyra habang pinapanood na masaya ang lola niyang nakikipagtawanan kay Astral. Matapos noon ay napansin niya na may inilabas na paper bag si Astral. Lola, eto po. Binilhan na kita ng phone para hindi na si Lyra tatawag sa Miguel na yun para kumustahin ka. Naku, hindi naman ako marunong yan, sabi ng lola ni Lyra at nailing pa. Basta lola, tuturuan kita, wag lang yung Miguel na yun yung tawagan ni Lyra. Parang bata na sabi pa ni Astral. Napatingin si Astral at lola ni Lyra nang marinig sila ni Lyra. Oh, nasa na si Miguel? Tanong ng lola ni Lyra. He needs some space, lola, sabi ni Lyra at tinitigan si Astral. Nakapili ka na, apo. Opo, lola. Sagot ni Lyra at ngumiti. Tumango naman sa kanya ang lola niya. Nakapili saan? Naguguluhan na tanong sa kanila ni Astral. Wala. 1 week pala natin sasamahan si lola. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Masayang tugon pa ni Astral. Lumipas ang ilang araw at masaya ang naging pananatili nila sa probinsya. Si Astral ay ginawa talaga ang lahat upang matutong gumamit ng cellphone ang lola ni Lyra. Natuto naman yon at halos hindi makausap kapag nagsoscroll sa Facebook at nanonood ng mga video sa TikTok. Lola, pupunta po muna kami sa Talipapa. Mamimili lang po kami ng mga pasalubong para sa pagbalik namin sa Maynila bukas. Paalam ni Lyra sa kanyang lola. Sige apo, ingat kayo, sagot naman ng lola ni Lyra. Pagkarating sa Talipapa kung saan matatagpuan ng iba't ibang mga pasalubong na maaaring bilhin, ay ipinarada na muna nila ang sasakyan sa isang gilid. Astral, tingin mo, gusto ng mga kaibigan mo nang makapuno? Tanong ni Lyra kay Astral. Don't mind them, Lyra. Mga kakilala mo na lang yung bilhan mo. Grabe ka naman sa mga kaibigan mo, Astral ha. Sige na, bilhan mo na sila. Pamimilit pa ni Lyra. Okay, fine. Sabi ni Astral at namili na rin ng mga pampasalubong. Naghiwalay sila at nag-usap na magkita na lang sa sasakyan. Pabalik na si Lyra sa sasakyan nung mamataan niya ang hambog na si Liam. Isa sa nagtangkang manligaw sa kanya noon at minaliit ang kanyang kakayahan bilang isang babae. May kasama si Liam na isang mukhang modelo na babae at doon nag-photoshoot sa sasakyan ni Astral. Samantalang tagakuha naman ng litrato ay si Liam rin mismo. Dahil ngalay na nga sa mga bitbit niya, ay ipinatong ni Lyra sa isang motorsiklo ang bitbit na mga pinamili. Napalingon sa kanya ang babae at nagmamadali na nilapitan si Lyra. Nakasunod din si Liam at nagulat nung mamukhaan siya. O Lyra, long time no see. Isinuka ka na ba ng Maynila at bumalik ka dito? Liam, kung may mukha mang suka, ikaw yun, ang asim mo. Sabi pa ni Lyra. Akala mo kung sino ka? Walang-wala naman yung status mo sa akin. Pagmamayabang pa ni Liam. Oo nga, pwede ba lumayo ka sa motorcycle ng boyfriend ko? Baka madumihan. Sabi ng babae na kasama ni Liam sa maarting tono. Mas ipinatong naman ni Lyra ang mga dala niya doon sabay nginitian ang dalawa. Boyfriend mo pala yung lalaking binasted ko noon. Natatawang sabi ni Lyra. Nang gagalaiti naman sa inis ang babae habang si Liam ay natawa. Yup, binasted mo ko. But I think I don't deserve a trash like you. Tara na, Mia. Mag-picture ka na ulit, sabi pa ni Liam. Nilakasan naman ni Lyra ang paghampas ng mga bitbit sa motor ni Liam. Gulat na napalingon ang dalawa kay Lyra habang yung Mia na kasama ni Liam ay nakaupo sa sasakyan ni Astral. Hey! Anong karapatan mong ipatong yung mga basura mo sa motor ng boyfriend ko? Sabi pa ni Mia. And what kind of trash are you sitting on my car? Galit na sabi pa ni Astral nung maabutan na sinisigawan ni Mia si Lyra. Oh, sorry bro. Just taking some pictures. Nahihiya na sabi ni Liam. Hinatak ni Liam palayo sa motor si Lyra na halos makaladkad na ito. Aray! Sambit ni Lyra na nakapagpainit ng ulo ni Astral.
Dali-dali na nilapitan ni Astral ang babaeng nakaupo sa sasakyan niya at hinila yon ng malakas kaya muntik nang matumba. "What the F, bro?" React pa ni Liam. "What the F you two?" Galit na sigaw ni Astral bago hinila si Lyra papasok sa kotse niya. Napatulala naman si Liam sa nasaksihan. Si Lyra, sumakay sa isang magarang sasakyan? Tanong niya at tila napahiya silang dalawa ng babae na kasama nung ma-realize kung paano nilang hinangaan kanina ang kotse na sinasakyan ni Lyra ngayon. Pinagtawanan naman sila ng mga namalayang nanonood pala sa kanila kanina pa ng mga tao. "Feeling kasi, ayan tuloy," sambit ng isa na hindi nakatakas sa pandinig ni Liam. Hiyang-hiya naman sila na umalis doon. "Are you okay?" Tanong ni Astral habang nagdadrive. "Oo naman, ikaw nga tong mas galit pa kaysa sa akin eh." "Siyempre naman. How dare them to bully my future wife?" "Future wife ka dyan? Mag-drive ka na nga lang." Natatawang sabi pa ni Lyra. "Astral, pwede mo ba kung ikuha ng papaya? Ipagtitinola ko kayo, masarap ang native na manok dito." "Lola naman, born with a golden spoon yan. Malabong mapaakyat mo yan sa puno ng papaya." "Kaya ko no." Mayabang na sabi pa ni Astral. "Kaya naman pala, samahan mo na yan mamitas sa likod ng bahay." Utos ng lola ni Lyra. Dinala naman ni Lyra si Astral doon. "Sure ka na ba na kaya mong akyatin yan?" Nag-aalalang tanong pa ni Lyra. "Oo naman. Paano ko masusungkit ang lirang bituin ko kung papaya lang hindi ko kayang pitasin?" Seryosong sabi pa ni Astral. "Ang corny mo, umakyat ka na nga." Natatawang sabi ni Lyra. Nagpipigil si Lyra na matawa kay Astral. Hirap na hirap ito sa pag-akyat pero talaga namang pinanindigan ito. "Nakuha ko!" Masayang sabi ni Astral pero naglaho ang tawa nila nung mahulog si Astral sa puno. "Gosh, ang sakit!" Reklamo pa ni Astral. "Bakit kasi hindi ka na muna bumaba eh? San ba yung masakit?" "Ito." Sabay nguso ni Astral. "Saan?" Tanong ni Lyra na naguguluhan. "Yung lips ko need ng kiss para gumaling." Nakanguso pa rin na sabi ni Astral. "Bahala ka nga dyan." Sabay alis ni Lyra bitbit ang papaya na may ngiti sa mga labi. Hindi akalain ni Lyra na ganun pala kasarap sa pakiramdam ang umibig at iniibig. Gabi na at nakatanaw si Lyra sa langit mula sa bintana. Masaya niyang pinagmamasdan ang pagkislap ng mga bituin sa madilim na kalangitan. Kahit na sa malamig na gabi, makakapal na ulap at maingay na tunog ng mga kulisap, ay dama ni Lyra ang init na ibinibigay ng liwanag ng buwan at tila nanunuot sa kanyang balat. "Hindi ka pa ba inaantok?" Nabaling si Lyra sa kanyang likuran kung saan nagmumula ang boses. "Babalik na tayo sa Maynila bukas. Wala ka bang gustong itanong bago yon?" Tanong ni Lyra kay Astral. "Sapat ng unti-unti nakikilala kita, Lyra. Pero kung ikaw ay may gustong sabihin sa akin, don't hesitate to tell me. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo kailanman." Masuyong sambit ni Astral. "Hiwalay na ang mga magulang ko." Panimula ni Lyra. "Matagal na simula nung iniwan nila ako sa lola ko. Ang nanay ko ay sumama sa lalaki niya. Ang tatay ko ayun, iba-iba rin yung babae. Simula noon, hindi na ako naniwala sa pag-ibig. Pakiramdam ko ay lolokohin lang ako ng lahat. Kaya naman hanggang ngayon, hindi ko magawang ipakita kung ano ba yung tunay na nararamdaman ko. Puno pa rin ako ng takot, Astral. Takot na dulot ng nakaraan ko." A tear fell from Lyra's eyes. Kusa nang pumatak ang mga butil ng luha sa mata niya. "Can you still like me after knowing my family's background? Hindi ka ba natatakot na baka ako pala yung manloko sa'yo?" "Lyra, I don't like you anymore." "Sabi na nga ba eh." Kunwari ay natatawang sambit niya. "I don't like you because I love you already. It's not just like, I love you, Lyra." Gulat naman na napatitig si Lyra kay Astral. Ang puso niya ay sobrang bilis ng tibok. Niyakap siya ni Astral at hinalikan sa noo. "I can't wait, Lyra. If you can't answer now, I am willing to wait." "Salamat, Astral." Sabay yakap ni Lyra dito. Maagang nakabalik sa Maynila si Astral at Lyra. May hinahabol kasi na client si Astral. Habang nagmumuni-muni ay nakita ni Lyra ang isang folder mula sa HR. Listahan yon ng mga birthday ng lahat ng empleyado sa kumpanya.
Kailan kaya yung birthday ni Astral? Tanong ni Lyra sa sarili. Binuklat niya ang iba pang mga folder hanggang sa makita ang hinahanap. Sa susunod na linggo, aamin na rin ako kay Astral. Sasagutin ko na siya. Sambit ni Lyra at may malawak na ngiti sa labi. Dumating ang kaarawan ni Astral na hinihintay ni Lyra. Ito na ang araw na magtatapat na rin siya. At lalaya sa takot na matagal na ring panahon siyang binalot. Bit-bit ang cake na binake ni Lyra, ay masaya siyang nagtungo sa office ni Astral. Pagbukas ng pinto ni Lyra, ay tumambad sa kanya ang magkadikit na katawan ni Astral at ng hindi kilalang babae. Pareho silang kumpleto ang damit, ngunit nakasubsob ang babae sa dibdib ni Astral. Nabitawan ni Lyra ang bitbit na cake. Namuyo sa galit at dumiin ang pagkakasalikop ng kamao ni Lyra. Agad na nilapitan niya ang dalawa at sinampal si Astral na ikinagulat nito. Lakas-lakas mong manligaw tapos may babae ka naman pala? Sinasabi ko na nga ba babaero ka talagang animal ka? Wika pa ni Lyra at binigyan pa siya ng tig-iisang sampal sa pisngi. Sa halip na magalit si Astral ay namangha at napangiti pa ito kay Lyra. Abot langit ang ngiti nito at dama ang saya kahit nasampal pa. Who are you? Maarteng tanong ng babae kay Lyra. Shut up! Sabay na sabi ni Lyra at Astral. Nagsiselos ka, Lyra? Pero sa halip na sumagot ay binalingan nito ang babae na yayakap pa sana kay Astral. Hinila ni Lyra ang buhok nito at pinagsasabunutan. Sa tuwing tatangkain naman ng babae na gantihan si Lyra, ay si Astral ang nadepensa para kay Lyra. Hawak ni Astral ang babae sa braso para hindi masabunutan si Lyra. Kung titignan ay mukhang pinagtutulungan ni Lyra at Astral yung babae. Stop! Let go of me! Sigaw ng babae at nagmakaawa na. Binitawan naman siya ni Lyra nung mahimasmasan. Both of you are crazy! Galit na sigaw ng babae bago nag-walk out, nagulo-gulo ang buhok. Anong nakakatawa? Inis na sabi ni Lyra kay Astral. Dahil nakatitig ito sa kanya na tila nanalo sa loto ang saya. You like me, aren't you? Nagsiselos ka. Sambit ni Astral. Babaero! Singhal ni Lyra at aalis na sana nung hatakin siya pabalik ni Astral. She's obsessed with me. Galing siya sa States and naging classmate ko nun. Hindi ko alam na susundan niya ako sa Pinas. She's nothing. Kahit itanong mo pa kay Michael. Lumabas naman sa ilalim ng mesa si Michael na assistant ni Astral. Anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Lyra. Di nagtago. Baliw talaga yun kay Sir Astral Miss Lyra. Pero believe me, paulit-ulit na itinataboy ni boss yun. Sumabit lang yung buhok niya sa butones ng coat ni boss so na-misinterpret mo lang. Pero ayun, binantaan ni Sir Astral na aalisin yung investment sa kumpanya nila kapag hindi siya tinantanan kaya nagalit. Nakaramdam naman ng hiya si Lyra. 3 beses niyang nasampal si Astral. Just kiss me at makakalimutan ko na yung mga sampal mo, sabi pa ni Astral. Oh, so cheesy. Labas muna ako boss Paalam pa ni Michael. Sa pagtunog at sara ng pinto ay hinatak ni Lyra ang necktie ni Astral para mahagkan ito. Gulat na gulat si Astral pero nagawa pa ring gumanti ng halik. I love you Astral. Mahal na kita. Sabi ni Lyra nung bahagya siyang dumistansya bago muling mahigpit na niyakap si Astral. I love you too Lyra. So tayo na. Tumango si Lyra at masaya siyang binuhat ni Astral at ipinaikot-ikot pa. Yes! Sinagot na ako! At Dominguez Residence. 5 million. Layuan mo ang anak ko. Ito ang bungad ng ina ni Astral matapos sila saglit na iwan ni Astral sa sala. Ipinakilala na kasi ni Astral si Lyra sa pamilya niya. Ang ama naman ni Astral ay nanonood lamang sa tensyon sa pagitan ng ina ni Astral at Lyra. 10 million. Ibigay mo na sa akin yung anak mo. Sabi ni Lyra na kinagulat nila. Sakto naman na dumating na si Astral. Anong meron? Naguguluhan na tanong ni Astral pero walang pumansin sa kanya. 15 million, layuan mo yung anak ko. Sambit muli ng ina ni Astral na sa pagkakataong yon ay alam na ni Astral ang pinag-uusapan. Ma! Suway ni Astral. 20 million, ipaubayan nyo na sa akin si Astral. Sagot muli ni Lyra. Saan ka naman kukuha ng 20 million? Bulong pa ni Astral kay Lyra. Wala, alam ko naman na sinusubukan lang ako ng mommy mo Natawa at napailing naman si Astral sa sagot ni Lyra. Sige, sagot ng ina ni Astral. 20 million po? Nauutal na sabi ni Lyra. Libre na lang, sayo na yung anak ko.
Sabi ng ina ni Astral at nakipag-appear pa sa ama ni Astral. Galing pumili ng anak natin. Manang-mana sa akin na ama niya. Sambit naman ng ama ni Astral. Salamat po. Sambit na lamang ni Lyra. Lumipas pa ang ilang buwan at taon, ay mas napalago ang kumpanya nila ni Astral sa tulong na rin ni Lyra. Masaya na humarap sila sa simbahan kasama ang mga mahal nila sa buhay. Bagamat wala doon yung tunay na magulang ni Lyra, ay nakahanap naman siya ng bagong ina at ama sa pamamagitan ng magulang ni Astral. We can be your parents too. Ito ang linya na humaplo sa puso ni Lyra. Ito ang katagang ipinangako at ipinaramdam ng mga magulang ni Astral maging ng lola niya. Hindi man buo ang kinalakihang pamilya ni Lyra ay nakahanap naman siya ng mga taong bumuo sa kanya, lalo na ang mga anak nila ni Astral. Hindi niya hahayaan na lumaki ang mga ito sa sirang pamilya. Mahirap yun dahil danas niya, kaya kahit anong mangyari ay pangangalagaan niya ang relasyon na meron sila. Ang pag-ibig ay sadyang makapangyarihan. Ito ay isang matapang na emosyon na hindi kayang pigilan. Ang sinseridad at respeto ay bahagi ng masayang pagsasama kahit na magkasalungat ang kinalakihang paniniwala. Ngayon, ang motto ni Lyra ay tuluyan ng nasira. Kung noon ay kung walang jowa, walang problema. Walang jowa pero masaya. Ngayon ay kung may pag-ibig, tunay ang saya. Kung mahal mo, sa kanya ka, liligaya. Lyra is now signing off as NBSB. Astral na babaero, now vowed for loyalty. Ayan, dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lyra at ni Astral. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa muli, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin yan sa inyong paborito mula noon hanggang ngayon, ang Dear Jen.